mahal na taga-subaybay at mga kaibigan, ang atin pong programa Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Udyungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa espiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga mahal po naming mga kaibigan, mga mahal po naming mga kapatid, kamusta po kayo? Sa oras pong ito ay naliligayahan po kami na sa loob po ng isang oras, tayo po muli ay magkasama-sama sa mga nasusulat sa banal na kasulatan po ng ating pong Panginoon. Ngayong oras pong ito ay ating pong ni-welcome ang lahat ng ating pong mga viewers, ang ating lahat po ng ating pong mga followers sa Facebook, sa YouTube, at siyempre po sa ating pong palatuntunan ng radyo natin, Udyungan 101.3. At live tayo ngayon mga mahal kong mga kaibigan, at meron din tayo ngayon live na audience, no? Ang ating isang kapatid, Brother Reste. Salamat sa paglilingkod, nakasama po natin siya ngayon. At siyempre mga kaibigan, ay kasama po natin ang ating pong partner ng ating programang ito, ang ating mahal na butihing na District Pastor, Pastor Rica Triano. Kamusta natin, Pastor? Kamusta kayo? Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga tagatangkilik sa binubuo po ng probinsya ng Romblon at sa naabot po ng ating palatuntunan. Isa pong masaya at mainit na hapon sapagkat maigi ang panahon natin ngayon. Kaya welcome po kayo sa ating talakayan sa hapong ito. Tawa po sa isang oras na ating pagsusubaybay ay makakuha po tayo ng mga butil ng katotohanan at tiyak na makakatulong ito sa atin, sa ating pamumuhay, sa ating pagkikipagrelasyon. Ayan, mga mahal kong mga kaibigan, sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ito po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. At bago po natin buksan ang ating programa, sa pamagitan po ng panalangin, ating pong maririnig ang theme song ng ating pong programa. Sa titig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan, dumating ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin, mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin,
may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Naliligayahan po kami na aming pong sambahin ang inyong pong dakilang pangalan sa oras pong ito. Naway sa paghasik, pakikinig ng inyong mga banal na salita, naway samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at patnubay ng banal na Espiritu ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming pong hiling at dalangin sa inyo sa matamis na pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, mga mahal kong mga kaibigan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga viewers. Sa oras na ito ay salamat po ng marami, mga mahal kong mga kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay. At binabati natin si Bert Vicente, viewers natin ngayon, no? Salamat po ha. Sabi niya ay siya ay nanonood sa from San Jose, Romblon. Ha? Salamat po ha. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Palakpakan po natin. Ha? Salamat po. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa mga oras na ito, mga mahal kong mga kaibigan. At sa oras na ito ay ating pong binabati, Pastor, ang ating Opo. pong mga mahal na sponsor, pangunahin sa ating sponsor, ang ating pong pamunuan dito po sa Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. Ating po binabati ang ating pong leaders, Pastor Orly Pahilan, siya ang ating pong president, officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Pangaliban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Pastor. Atin pong binabati din ang ating mga ladies sa mission sa pangunguna ni Ma'am Love Pahilan, Ma'am Vance Federico, Ma'am Janet Pereira, at si Ma'am Wian na nasa Romblon ngayon. Sana po, Ma'am Wian, ay okay ka dyan at kahit na lockdown ang Romblon ay mag-enjoy ka lang dyan sa iyong pag-audit sa ating mga iglesia. Ganon din si Sir Lowin at Sir Jezreel Murada, nakasama natin dyan sa Romblon Mission at ang mga kaibigan natin dyan sa palibot. Opo. Dito po sa bahagi ng Udyungan at sa 11 na mga distrito natin. Ang ating Northern Tablas District, galing po sa Santa Maria, San Agustin at Calatrava, at ganoon din ang aking pamilya sa Sibuyan. Sana ay pagpalain tayo ng Panginoon sa hapong ito at maging mabuting ating kalagayan. At patuloy lang po na sumabaybay sa ating palatuntunan dito po sa radyo natin, 101.3 Udyungan, Ligaya ng Buhay. Ayan, salamat po, Pastor. At sa ngayon, binabati po natin ang isa pa sa ating viewers ngayon, mga mahal kong mga kaibigan. Napakalayo po, no? Napakalayo po ng aabot ng ating pong palatuntunan ng radyo natin, 101.3 Udyungan. Siya po ay si Dennis Martos, kung ako hindi po nagkakamali. Nariyan po siya nanonood po sa Romblon. Oh, parang napanggalingan ko to. Parang minsan ay naligaw ako dito sa lugar na ito. Siya po ay isang Assembly of God. Salamat po. Palakpakan natin ang ating mga viewers na ito. Mga mahal kong mga kaibigan. At ating din pong pinasasalamatan sa oras na ito ang ating pong mga mahal na mga sponsor. Brother Ariel Ponte, Pastor Ricardo Triano, Mr. and Mrs. GC Padre Ragao, Ma'am Nalin Butin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela,
Brother Bongbong and Ma'am Luis Tro, Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Bernie Pidakan, Sir Boy Sir Pidakan, at maging po sa Pangulo 70 Adventist Church, at ganoon din po kay Mr. and Mrs. Wally Anyuso. Sa lahat po ng ating pong mga mahal mga sponsor sa oras na ito, taos puso po mula po sa programang Ligaya ng Buhay Ministry ay nagpapasalamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa pagtaguyod ng ating pong radio ministry dito po sa himpilan ng radyo natin 101.3 Ujungan. Napakaganda, partner, ng ating talakayan ngayon. Aho. At ay magsisimula na ito ay meron paring bahagi ng ating pinag-aralan sa mga nakalipas na mga linggo. Mhm. Kahit na bumagyo o may Opo. bagyo, si Bagyong Tonyo ay parang hindi po umalis. Mhm. Oho, at pero tayo na rito upang maglingkod. Sige, partner, pasimulan po natin ang ating paksain ngayon. Opo, pero bago yan, Pastor, ay hindi natin nakakalimutan, nakaugalian ng ating programa na ipanalangin ang ating mga mahal na mga sponsor. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, dakilang Ama, sa iyong kadakilaan. Kaya po kami ay patuloy na malalakas at masisigla sa paglilingkod sapagkat kami po ay inyong pinagpapala. Higit sa lahat, ang inyong mahal na mga anak na nag-sponsor po sa Ligaya ng Buhay dito po sa radyo natin 101.3 Ujungan. Patuloy kaming humihiling ng inyong pamatnubay po sa kanila, sa kanilang mga hanap buhay, kanilang mga pagdako sa mga lugar na pinupuntahan, sa magandang kalusugan, sa kanilang mga pamilya. Nawa po Diyos ay patuloy ninyong suportahan at maging mabunga ang kanilang mga paghahanap buhay upang patuloy po ng paglingkod, makatulong pa sa programa Ligaya ng Buhay dito po sa 101.3 Ujungan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito, mga mahal po naming mga kaibigan, sa loob po ng nakaraang mga araw po ng linggo, ay ating pong napag-aralan yung tungkol sa tinatawag na bautismo. Aha. Napag-aralan po natin, mga mahal kong mga kaibigan, na merong pong 15 uri ng tinatawag na seremonya. Ang tinatawag ngayon na bautismo, at marami po ngayon ang iba't ibang paraan na sinasagawa ng bautismo. At napag-aralan po natin, mga mahal kong mga kaibigan, na merong tamang pagbabautismo katulad ng ginawa ni Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan sa ating pong Panginoon. Ngayon, mga mahal kong mga kapatid, nang si Juan ay tumangging bautismohan si Jesus, ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Nang si Juan Bautista ay tumangging ayaw niyang bautismuhan ang ating Panginoong Jesus, ano kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya kay Juan Bautista? Dito ay marami tayong mapag-aralan tungkol sa bagay na ito. Ang sabi po sa talatang ating babasahin, sang-ayon po sa nakatala sa aklat ng Mateo. Ang talata ay 13 po hanggang 15. Ito po ang pagpapahayag. Nang magagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Datapwat ibig niyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang paririto sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. Dito po, mahal na mga kaibigan, ito ay hindi pamimilit, partner, Oho. pero kinakailangan na mahayag. Apo. Ang sabi po ay, payagan mo ako ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin,
ang pagganap ng buong katuwiran. Opo. At Kinakailangan talaga na mangyari pa. na mabautismuhan. Opo. Oo. Yan. At kung ating pong papansinin mga kapatid, hindi kailangan ni Jesus ang bautismo. Ay kung tutusin nga naman eh. Bakit siya babautismuhan? Bakit siya magpapabautismo? Eh wala naman siyang kasalanan. Oho. Opo. Ngunit sa isang banda mga kapatid, dapat ipaliwanag niya kay Juan na tayong lahat ay dapat mabautismuhan upang magbigay ng isang halimbawa ng banal na pamumuhay. Siya ay nagpabautismo. Ang kanyang bautismo ay para din doon sa mga taong walang pagkakataon na mabautismuhan na katulad ng magnanakaw na napako sa krus. Yan po ang isa sa magandang halimbawa na gustong ipahayag ng ating Panginoong Yesus. Mhm. Para magkaroon ng banal na pamumuhay. At dito, ang bautismo ay lubhang napakahalaga. Malalim pong ibig sabihin ito, partner. Mhm. Hindi lang siya isang salita na simple, kundi ito ay may kaakibat Opo. na dapat na gawin ng isang tao Mhm. na siya ay tatanggap ng sagradong bautismo Opo. bilang isang bagong buhay Mhm. kay Kristo. Ayan. Na nangangahulugan mga minamahal kong mga kapatid, na tayo man ay hindi mabautismuhan, ano ho, hindi man tayo mabautismuhan, pero sa pamumuhay natin ay nakikita naman yung likas ni Kristo. Oh, tayo nga ay nabautismuhan na literal. Pero hindi naman nakikita sa atin yung likas ni Kristo ay walang saysay. Oho. Walang saysay yung ating pagbabautismo na literal na talagang isinagawa. Na literal na talagang tayo ay inilubog ni Kristo, inilubog sa tubig, pero hindi man tayo nabautismuhan, nung si Kristo ay nabautismuhan, kalakip, kasama tayo doon sa isinagawa ni Kristo sapagkat ang sabi ay siya ginawa niya yun dahil para maging halimbawa sa atin. Kaya po dito ating mapapansin, napakahalaga na maging bahagi ng ating buhay Kristiyano sapagkat tayo naman ay mga Kristiyanong tunay at ating kinikilala ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus na siya ang ating huwaran sa mga dapat na ginawa niya ay ating tutularan upang mahayag nga po na ang ating buhay ay naayon sa kanyang kalooban at makita na tayo ay nagiging tapat at nagiging masunurin sa lahat ng kanyang mga palatuntunan. Kaya dito, partner, ay makikita talaga ang pagpapasakop ng sarili. Kaya meron din katanungan, partner, Mhm. kasi ang sa bautismo daw ay maraming mga pamaraan. Opo. May katanungan na bakit sa si Juan ay nagbautismo sa Inon? Ito ay isang lugar. Mhm. Oho. At meron ang pahayag ang Biblia sa bagay na ito. Opo. Sa Juan 3:23 na kung ating babasahin ay sinasabi po, at bumabautismo rin naman si Juan sa Inon na malapit sa Salim sapagkat do'y maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Yan. Kailangan pa ang Aha. maraming tubig. Yan. Oho. Kaya po si Juan Bautista ay doon nagbautismo ay sa kadahilanan na doon po ay sagana sa tubig. Mahirap Oho. namang magbautismo, pastor, na tiles ang babautismuhan mo. Ay talaga. Oho. Mahirap namang magbautismo na puro batuhan yung lulublupan. Oho. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, sa pag-aaral po, ang pagbibinyag ng paglubog ay nangangailangan ng malalim na tubig. Oho. Yan. Sa pagwiwisik, o pagbubuhos, ang 50-gallon drum ng tubig ay maaari makapagbautismo ng maraming tao. Ayan, ay binabanggit dito, partner, na kinakailangan talaga na hindi sa mababaw na lugar. Oho. Kasi kinakailangan talaga yung totally na paglulubog sa isang tao sapagkat yun po ang kinakailangan talaga sa isang pagbabautismo. At marami, pastor, na Aha. nakaramihan at nagsasabi rin naman na sinasabi ng iba na pinalitan ng mga alagad ang paraan ng pagbabautismo. Oho. Ano
ang sinabi ni Pablo tungkol sa kahit ang anghel na magtuturo ng iba sa mga turo ni Jesus. Na maring sabihin ay, pilalta na daw. Wala na yan, pilalta na ng mga alagad ni Kristo yan. Iyan po ay isa sa mga katanungan na medyo nagbibigay ng kalituhan sa mga nag-aaral ng Biblia, higit sa lahat kung ating masugid na sinusundan. Ano nga ba ang narapat talaga sa tamang bautismo? Dito po sa pahayag ng Galatia 1:11, ang mga talataan niya ay 11:12. At dito po sa ilan pa ng mga talata, atin pong babasahin. Ang binabanggit po rito sa talatang 11 ay ganito. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Hesukristo. At kung ating babasahin din ang mga naunang mga talata, halimbawa sa 8 ay di sinasabing ganito, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Opo. At sa talatang siyam, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Yan. Ay katotohanan ito sinasabi ni San Pablo. Kahit na doon sa lugar ng mga taga-Galacia, Opo. mananampalatayang mga taga-Galacia, ay sinasabi na ay may mga ibang katuruan. At ito ay hindi narapat na tanggapin nila sapagkat kapag may nagturo ng iba sa katotohanan na kanilang tinanggap, ay ito ay dapat na itakwil. Yan po ang katuruan ng banal na kasulatan po ng Panginoon, mga kaibigan, na ito po ay nagpapaliwanag upang hindi maintindihan ang sumpa ng langit ay maranasan ng sinumang tao, anghel, na magbabago ng kanyang mga turo. Partner, ay totoo naman talaga ito. Na kahit ngayon, maraming mga tao ang binabaliktad ba? Sa halip na naandun na tayo sa landasin ng katotohanan, ay parang isang daan na paliko-liko. Pilit na ililiko ang katotohanan sa gana na para sa kanilang pangsarili na kapakanan at winawalang bisa kung ano ang katotohanan sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng Biblia, sapagkat sila po ngayon o ang mga nagtuturong ito ng ibang ebanghelyo ay sa kanilang pansariling kapakanan lamang. Yan. So, ipinapakita, mga mahal kong mga kaibigan, na talagang meron pong sumpa sino mang magbago ng katuruan ng ating pong mahal na Panginoon. Tanungin natin si Felipe, anong klase yung kanyang nang siya po ay binautismuhan, no? Anong klase yung isinagawa sa kanya? Wisik? Lublob? Lubog? O ano kaya? Opo, at ito'y isang istorya sa buhay ni Felipe. Atin pong babasahin, at kung kayo may mga Biblia, pwede niyong akong sabayan. Sa Gawa 8, mga talatang 27 hanggang 39, ito po ang pagkapahayag ng Santa Biblia. At siya ay nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candice, reyna ng Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya ay naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya ay pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya, at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta, at sinabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may
pumatnubay sa aking sinuman. At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya. Gayon din, hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghukom sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. At ang bating kay Felipe ay sinabi, ipinamanhi ko sa iyo. Kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? At binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Nagkaroon partner ng Bible study doon. At sa pagkapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y bautismuhan? Talatang 37. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. At nang magsiyahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ayan. So, dyan po mga kaibigan ay talaga namang ating pong nakikita na maging sa panahon ni Felipe ay sinunod nila yung procedure, Pastor. Katulad ng nangyari sa ating Panginoong Hesus. Yan. Oho. At ngayon, mga kaibigan, tutunghayan naman natin sa ating pag-aaral yung tinatawag na ang bautismo ay mahalaga. No? Napakahalaga po, mga mahal kong mga kaibigan, yung tinatawag na bautismo. Kaya nga kahapon, meron tayong sinagawang bautismo eh. Opo. At purihin ang Panginoon sa tumanggap, Opo. mga kapatid. At susundan pa yan sa, ano buwan nga ito? November. November 2021. 21. Opo. Ay, kung meron tayo sa 14. Opo. 14. Yan. Sa Linaw. Sa Linaw. At para po sa Kali Papaba Association ay sa Sabado po ay tayo po ay merong sasagawa na pagtipon-tipon dyan po sa Linaw Seventh-day Adventist Church. Mga mahal kong mga kapatid. So ngayon, sang-ayon kay Jesus, gaano kahalaga yung bautismo, Pastor? Ay, ito po ang magandang katanungan. Kasi pag sinabing mahalaga, ay talagang mahalaga talaga ito. Yan. At atin pong pasasagutin ang Biblia sa bagay na ito. Sang-ayon po sa Juan, Kabanata 3, ang talata ay 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan. So, dito po ipinapakita, mga mahal kong mga kapatid, na itinuturo ng Biblia na talagang napakahalaga ang bautismo. Dahil ang sabi ng Biblia, maliban na ang tayo ipanganak na muli ng tubig at Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya requirements talaga, Pastor, sa kaligtasan. Opo, kailangan talaga. Yung pagtanggap po sa ating pong mahal na Panginoon. Dahil sinasabi po ni Jesus na ang bautismo ng tubig ay mahalaga sa kaligtasan. Ang krus ni Jesus na alam ng lahat na walang pantay, ang kahalagahan ay binabanggit ng 28 beses sa Bagong Tipan. Sa kabilang panig, ang bautismo ay binabanggit ng 100 beses. Hindi dapat pawalang bahala
ang bagay na ito, mga kapatid. Sa pagbabalik loob, ang pagbabago ay napakabilis at napakahalaga sa buhay. Kaya sinabi ni Jesus na ito ay dapat pagtibayin ng isang dakilang seremonya ng bautismo. Upang ipakita ang kahalagahan nito, siya mismo ay nagpabautismo. Pagkatapos nito, ibinilang niya ang bautismo sa dakilang tagubilin sa iglesia. Kaya ang sabi nga ron sa Mateo 28 verse 18 to 20, no? Atin ito mabasahin sapagkat ito ay dakilang tagubilin ng ating Panginoon. Opo. Mateo 20. Kabanata 28, Mhm. ang mga talata ay 18 hanggang 20. Opo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan, pawang katotohanan mga kapatid, na ito yung dakilang tagubilin ng Diyos sa kanyang iglesia. Na ang sabi ng Biblia, go and preach the gospel. Humayo kayo at inyong ibalita ang mabuting balita ng Panginoon at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya dyan po ipinapakita mga mahal kong mga kapatid, tayo mga laman, kung sa ating distrito meron tayong 12 iglesia, tigda-2 naman lang, pastor. Oo. Mahirap ba yun? Bawat buwan, tigda-2 na lang yung simbahan. Ayun po. Mumungkahin natin yan. Kailangan talaga dapat na mangyari. Ay, posible, mga minamahal kong mga kapatid, ay, talaga lamang dahil yan po ay inatas sa atin ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya yaman lamang mga minamahal kong mga kaibigan na itinatag ni Jesus ang paglulubog lamang saan galing ang iba't ibang paraan ng bautismo. Kasi ang itinatag, pastor, ni Kristo ng tamang pagbabautismo ay yung paglubog sa tubig. Oho. Ngayon, saan ba nanggaling yung iba't ibang paraan ng pagbabautismo ngayon? Atin pong tutuklasin ang mga bagay na ito at aming mga mahal na mga tagapakinig. Sana ay inyong manawaan at maging bahagi din ang katotohanan ito sa tayo ay kumilala po ng katotohanan. Ang sabi po sa Mateo 15, kabanatang 9 ay ganito po. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Yan. Saan nanggaling? Ay, kon po. Utos ng tao. Ang sabi ng Santa Biblia, ha? Ipinapangaral mula sa utos ng tao. Malinaw po yan, mga mahal ko mga kapatid. Opo. Nasabi po na Santang Biblia na yung kung saan nanggaling yung iba't ibang paraan ng pagbabautismo sa panahon natin ngayon, ang sabi po ng Biblia, yan po ay mga aral ng mga tao. Yan. Nang sinasabi po ng banal na kasulatan po ng ating Kaya dito po, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga naliligaw na tao ay siyang nagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagbabautismo na walang kahintulutan ng langit, pastor. Opo. At sinususog pa na ang kasaysayan ay malinaw na ilang daan mula sa krus ang bautismo sa pamagitan ng paglulubog ay siyang pangkaraniwang paraan ng pagbautismo. Yan. At marami po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang mga sinaunang simbahan sa Europe, no, ay may lugar ng binyagan o tinatawag na baptistry, pastor. Opo. Paglubog, bagaman ang mga ito ay hindi ginamit, yung tinatawag na, ano ba yun? Bell tower, no? Ng isang simbahan na mayroong lugar ng binabautismuhan na may sukat na 14 na pe. 14 na tawag dito,
ang lalim. Oho. Yan, mga minamahal kong mga kapatid. Ay mantakin mo nga naman, no? Sinauna nating mga simbahan at ang sabi po rito, isang simbahan na mayroong lugar ng bautismuhan na may sukat na 14 na diametro at 4 na ang lalim. Ang ibang paraan ng bautismo ay dinadagdag para sa kaginhawahan. Kaya ang pinagkaloob ng Diyos na banal na seremonya, yung tinatawag na bautismo. Opo, at yan ay isa sa pagpapahayag lamang na nakita doon sa lugar ng tinatawag na Leaning Tower of Pisa. Mhm. Oho, na mayroon talagang sukat, ang lapad at lalim ng sinasabi po na ginagawanan po ng pagbabautismo. Kaya dito ay talagang ginagawa ito upang ang isang taong may malinis na puso at tiyak na kanyang maunawaan ang kahulugan ng bautismo ay dapat na kanyang maunawaan ang mga bagay na ito na talagang nagbibigay ng tiyak na kasiguruhan. Partner, kaya po Opo. dito sinasabi na ito ay isinasa isang tabi ng mga kamay ng tao sapagkat kanila talaga itong ginawa Opo. na lugar Mhm. upang ang mga tao na kanilang babautismuhan ay doon po isaganap. Opo. Kaya mayroong sukat Mhm. at naipahayag po doon sa tinatawag na Leaning Tower of Pisa. Yan. Yan. Mhm. At meron pang ilang mga nagsasabi, Pastor, na ang ilan ay nagsasabi na ang bautismo ng banal na espiritu, siya lamang ang kailangan ng Diyos. Oh, ito ba ito totoo? Kung ito man ay totoo o hindi, Mhm. ay tiyak na ating makikita ang katotohanan sa sinasabi po ng Biblia. Mhm. Sangayon po sa Gawa 10, ang mga talata ay 44 Opo. hanggang 48. Ang sabi po rito, samantalang nagsasalita pa si Pedro at ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng Mhm. salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig silang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro, Uh-huh. mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. 48, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo, nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang mga araw. Yan. Ayan po. Kaya hindi yun totoo, mga kaibigan. Wala pong katotohanan ang mga bagay na yan na nagsasabi ang ilan na ang bautismo ng banal na espiritu, siya lamang ang kailangan ng Diyos. No? Hindi po totoo, mga kaibigan, na sangayon sa Biblia, bago mabautismuhan ng isang tao, dapat turuan at dapat ganapin ang lahat ng tinuturo ni Jesus. At meron siyang sapat na kaalaman tungkol sa pananampalataya at sa tunay na likas ng ating Panginoon. At hindi lamang yan, mga mahal kong mga kapatid, mga kaibigan, dapat sampalatayanan ang mga turong ito ng buong puso. At ang isa pa po, dapat na magkaroon ng pagsisisi ang isang tao. Sabi po ay ng Apokalipsis, 7 bisis ipinag-utos ng Apokalipsis na aklat ang pagsisisi. At hindi lamang yan, mga mahal kong mga kaibigan, matapos tayo ay sang-ayunan natin ang mga turo ng Biblia, matapos nating tanggapin ang mga aral ng ating Panginoong Hesus, matapos tayong magsisi ng iba't ilang mga bisis, sang-ayon po sa banal na kasulatan, ay hindi lamang yan, dapat nating layuan ang mga gawaing makasanlibutan. Totoo po yan. At isa pa rito,
kung mahayag na po na tayo ay meron ng lakas na kapangyarihan na kaya na nating gapiin, lalayo tayo sa paggawa ng kasalanan sa sanlibutan, dapat po na ating maranasan ang tinatawag bagong buhay. Yan, praise the Lord, mga minamahal kong mga kapatid. Na dito po ay binabanggit na matapos tayo mabautismuhan, marahil tayo po ay nagtatanong, mga minamahal kong mga kaibigan, pwede ba na ating mabautismuhan din yung aking anak na bagong panganak na isang sanggol? Ay, ano kaya ang tuwirang sagot dito? Kung ating pag-aaral, partner, ay hindi dapat. Oho, Ang sanggol ay wala pang sapat na kaalaman. opo. Oho. At sa isa pang banda, mga kaibigan, ang sanggol ay hindi maaring makasunod sa lituntunin ng Diyos. Nakasulat sa itaas ang walang sino mang alagad ng Diyos ang may karapatan na bautismuhan ng isang sanggol hanggang hindi pa siya dumating sa panahon na may pag-unawa na siya ay kapananagutan. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, na ang tao po, bago bautismuhan, may requirements, Pastor. Opo. Una, dapat ay naturuan. Yan. Learn the teaching of Jesus. Repent. Yan. Ano Marunong pa? na siyang magsisi. Yan, magsisi. Kumilala na siya ng makasalanan. At kailangan na meron na siyang kaalaman upang magsisi sa kasalanan. Opo. Ay, hindi pa naman alam ng mga bata Ay, yun. wala pa naman eh. Walang alam yun. Oho. Mm. At tingnan natin sa isang talata, nasa aklat ng Juan na 9, ang talata ay 41. Ang sinasabi po ni San Juan tungkol sa bagay na ito ay ganito. Mga kabanata 9, 41. At kanilang sinabi, at sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag at hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, datapwat ngayon sinasabi ninyo, kami nangakakita na nanatili ang inyong kasalanan. Mhm. Oho. Kaya isang bagay ito, partner, na mahalaga talaga, Opo. na tayo ay kumpleto sa lahat ng sangkap ng ating katawan. Oo. Walang pag-aalinlangan ito. At dito ay sinasabihan tayo na tayo talaga ay may sapat na kaalaman na makilala na tayo ay isang makasalanang tao. Mm. At sa pagkakaroon ng pagkakilala na tayo ay isang makasalanang tao, ngayon ay nakikita at nahayag na ramdaman natin na kinakailangan natin ang tagapagligtas. Ang tamang pagsisisi ay mahahayag. Ang tamang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay mahahayag. Ang tamang pagtanggap kung anuman po ang palatuntunan na binibigay ng Santa Biblia, sinabi ng Panginoon na siya ang naging tunay na halimbawa upang maging ganap ang isang tao na siya ay maliligtas ay sa pamagitan lamang ng pagtanggap ng tunay na bautismo. Kaya po, mapalad tayo sapagkat tayo ay buo sa pangkalahatan at mayroon tayong sapat na kaalaman upang magsisi ng ating mga kasalanan. Mga mahal kong mga kapatid, Pastor, sa panahon ni Noe, ang mga tao ay naligtas Opo. sa pamagitan ng pagsakay sa daong. Sa kasalukuyan, ano ang inihanda ng Diyos na katulad ng daong para tayo maligtas? Ay meron pa ring mga ginawa ang ating Panginoon. Mhm. Katulad sa panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon, Opo. ipinapahalin tulad po. Kaya atin itong mababasa sa mga nakatala sa unang Pedro. Ang kabanata po ay 3, mga talatang 20 hanggang at 21. Ito po ang pagkakasabi. At nang unang panahon ay mga suwail Mhm. na ang pagkapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Yan. 21. Mhm. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, Mhm. kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo.
Ayan. Mga mahal kong mga kapatid, wala pong arka na pupunta dito. Tapos na po yun. Nangyari na. At may nailigtas na. 8 nga lang, partner. Ay mantakin mo naman ay kung ilang milyon na ang tao ngayon sa mundo ay wala talagang arka at Ayan. hindi na po pwede yun. Iwan ko kung kakasya tayo sa arka. Pero may pag-asa, no? May pag-asa, Oo. mga Oo. mahal kong mga kapatid. Na yun po ay walang iba kundi ang tinatawag na bautismo. Ayan. Bautismo. Mga mahal kong mga kaibigan. Kaya ang daong na tubig ay kumakatawan ng kaligtasan sa panahon ni Noe. At ang isang tubig, ay isang tao na tubig ng bautismo ay kumakatawan ngayon ng gayon ding bagay sa parehong pagkakataon. Ang puso ay narapat maging malinis. Kaya ang isang taong may malinis na puso at nauunawaan ang kahulugan ng bautismo ay dapat mabautismuhan na katulad ni Noe. At ang kanyang sambahayan na hindi lamang naniniwala kundi pumasok sa daong ng kaligtasan. At inihintulad talaga ng Santa Biblia pagkakasabi na ang bautismo ay katulad sa pagpasok ni Noe at ng kanyang sambahayan doon sa arka sa daw. At isa pang bagay mga kaibigan, bago tayo magpabautismo, dapat maunawaan natin kung ano ang kalagahan ng tinatawag na pagbabautismo, pagbibinyag. At hindi po yan isang laro, no? Opo. Hindi yan biro. Dahil nakasalalay po diyan ang ating pong buhay sa ating pong mahal na Panginoon. At pinasasalamatan natin ang ating kapatid, no? Live na tayo ngayon, pero live din na nakikinig sa ngayon ang ating driver, no? At masipag na talaga naglilingkod sa ating iglesia si Brother Reste. No, Brother Reste, salamat. At talaga namang yan yung talent, Pastor. Talento. Talento Oh. na ipinapahiram sa Panginoon. Palakpakan natin si Brother Reste. Yan. Opo. At talaga namang siya ay saan man sulok ay ipagmamaneho tayo, Pastor. Ayan po ang kanyang ministeryo. Oo. Ang mga lingkod ng Panginoon ay dadalhin sa anumang dako. Mhm. Sakripisyo, hirap ng panahon ay ginagawa po. Mantakin mo Oo. ay kalib-lib na, abang liit, abang isot na daan, ay sugod may. Salamat po mga Brother Este, mga kaibigan sa ating pong programang ito na kayo po ay nakatutok, no, sa ating pong palutuntunan. At siguro mga minamahal ko mga kaibigan ay sa oras na ito naliligayahan tayo na kung saan po ay makabilang tayo doon sa kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon. Wala namang mawawala kung tayo tumanggap sa Panginoon. Wala namang mawawala, pero kung hindi tumanggap tayo sa Panginoon ay malaki yung mawawala sa atin. Yun po ang malaking kaibahan. Pag hindi tayo tumanggap sa Panginoon, may kawalan talaga. Malaki ang kawalan. Opo, marahil Pastor, meron kang mga promotion sa ating buong distrito, sa ating pong sinasakupan ng bayan ng Santa Maria, San Agustin at maging sa bayan ng Calatrava. Opo, at marami pong salamat sa inyong pagtangkilik, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa ating distrito, sapagkat napapanahon ngayon ang Care Group Ministry at kinakailangan po ito ay talaga ay mangyari at magkaroon ng bunga. Akin pong hinihikayat sa bahagi po ng San Agustin. Diyan po sa mga sa sasakupan na 4 na iglesia. Atin lang pong ibinabalita na advance partner. Opo. Nasa November 14, ayan po November 14. Anong araw yon? Sabado. 15 tayo magsisimula. 15 hanggang 20. Opo. Ganyan. Sa 6 na araw na yan, mga minamahal na mga kapatid na taga San Agustin, tayo po ay magkakaroon ng satellite meeting o Bible seminar. Opo. Yan po gaganapin natin sa ating iglesia. At ito lang po ang ating gagawin. Ang ating butihing liman yan, Brother Nides, kamusta ikaw? At mga kapatid, mga elder at officers ng iglesia, Opo. amin pong hinihikayat, nasa na po yung ating mga Bible student ay ating dadalhin sa panahon na yan upang tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At sa panahon po ng Sabado
November 21. Kasama po ang Binungaan Church. Marahil meron tayo doon sa bandang Buli na pinangunganahan din ni Brother Jacob. Tayo po sama-sama na magkakaroon ng bautismo po diyan sa iglesia ng San Agustin. Kaya inaasahan po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng Bible Seminar diyan po sa bahagi ng San Agustin sa Sawang sa ating iglesia sa panahon na yan, 6 na araw, 15 hanggang 20 ng November. Sana po ay atin itong subaybayan at magkibahagi po tayo sa gawaing ito. Ayan, so yan po mga mahal kong mga kapatid at pahapol sa ating viewers ngayon, ano? Mga kapatid na nakikinig sa atin, si Cora Arellano. Arellano. Yan. Yan. Po ay from QC, Quezon City. Ay, kaibigan na yan, partner. Si Ma'am Cora. Oh. Cora Riano Relano. Yan. Taga Sibuyan siya, Mhm. Taclobo, pero ngayon ay nasa Quezon City siya. Mhm. Kamusta po kayo, ma'am? Opo. Sana po ay malaging malusog lang. Ingat po kayo diyan Opo. kasama ang sambahayan. Ayan, palakpakan natin ang ating viewers na to from Quezon City. Napakalayo nang naabot natin mga kapatid, ano? Opo. Diyan po sa parte ng Romblon, mga kapatid. Diyan po sa parte, dito po sa mismo ng kalapit ng ating stasyon ng bayan po ng Udyungan. Ano po, salamat po sa inyo mga mahal kong mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay at sa ating mga mahal na mga sponsor, no? Ang ating kaibigan, ang ating pong sponsor, Sir Chris, Pastor. Opo. No? At sana po, Sir Chris, sa inyong kinalagyan ngayon ay pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy po na pag-ibayuhin ng Panginoon ang mga pagpapala sa atin pong RPM, Romblon. Opo. Yan. At ganun din kay Ma'am Ami Magante. Yan po sa bahagi din ng Australia. Opo. Ay sumusuporta din sila sa ating distrito. Partner, Opo. ang ating mga may sakit na mga kapatid, katulad ni Brother Dan Rio ng Santa Maria. Yan. Brother Dan, pagaling po kayo. At salamat at nakakapagsamba na po kayo. Mhm. Si Brother Jose Mingwa, doon dyan din po sa Santa Maria na ito ang mga kaibigan, mga kapatid natin ay nagkaranas po ng stroke. Sana po ay pagkalooban ng Panginoon, ang kalakasan ng katawan ay ibabalik po sa inyo upang patuloy tayo na makapaglingkod sa Panginoon. At sa iba pa ng mga iglesia na mayroong mga niyaramdam ng mga sakit, mga problema dito po sa kabuuan po ng ating Romblon Mission, sana po ay ang Panginoon talaga ang ating tanggulan. Siya ang tanging makakalunas sa lahat ng ating mga suliranin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na lumapit sa Kanya sa ating mga panalangin. Ayan, so salamat po mga mahal ko mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mga sponsor sa Ibayong Dagat. Yan. Ay, palakpakan natin. At dabihan natin ng palakpak. Dabihan Opo. natin ng palakpak. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, may oras pa naman tayo. Mapakinggan natin ang ating isang away din papuri sa Panginoon. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay. Hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasan itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya
siya. Magpuri ka sa Kanya. At paglingkuran siya. Ang pag-ibig mo pala ay tunay. Dakila ka, O Diyos, at mapagmahal. Bugtong mong anak ay ibinigay. Hinandog sa aming kasalanan. Huwag nating hayaan mawala ang kaligtasang itinakda. Huwag tayong mag-alinlangan pa, pagkat ang Diyos ang may gawa. Magpuri ka sa Kanya. At luwalhatiin siya. Magpuri ka sa Kanya. At paglingkuran siya. Magpuri ka sa Kanya. Luwalhatiin siya. Magpuri ka sa Kanya. At paglingkuran siya. At paglingkuran siya. Purihin po ang diwa ng awit at patuloy po kayong nakikinig mga kaibigan sa paborito po nating himpilan ng radyo natin 101.3 o Dyungan. At sa oras nito mga kaibigan, wala na tayong panahon upang tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kaya ano man ang inyong ginagawa kaibigan, ikaw man ay nasa iyong mga tahanan o nasa labas ng inyong mga kanya-kanyang mga sambayan, ay nanyahan po namin kayo na tayo po ay sumandaling manalangin at tayo paglilingkuhan ni Pastor Riano. Dakilang Ama, pinupuri ka namin at lubos na pinapasalamatan sa iyong mga pagkalinga, pagsuporta sa bawat isa. Sa bawat sandali ng aming buhay, lumilipas ang mga panahon at marapat lamang na kami ay may taos-puso na pagsuko ng aming mga sarili sapagkat hindi namin batid ang anumang pupwede na mangyari sa aming mga buhay. Dakilang Ama, isa pong katotohanan na ipinahayag ang katotohanan ng sagradong bautismo na ito ay dapat natangkilikin, maranasan ng inyong mahal na mga anak na nais magpasakop, kumilala sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Marami pong salamat sa katotohanan ito. Gabayan po kaming lahat, ang aming mga kaibigan, taga-subaybay. At dito po sa pamunuan ng radio natin, 101.3 Udyungan, sa pangasiwa po ng magkakapatid dito po, at sa lahat ng mga sumusubaybay at sa buong iglesia dito po sa probinsya ng Romblon, ang Romblon Adventist Mission. Pinupuri ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po mga kaibigan sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong programa. Ako po ang inyong kapatid at kaibigan kay Kristo, Brother Jomer Tayhon, at ang aking pong partner, Pastor Rick Riano, magandang hapon po sa lahat.